Hello everyone! Nandito tayo muli sa 20%, ang programang puno ng puso para sa mga seniors at kahit hindi pa seniors. At muli, nagbabalik walang iba kundi si Chef Rodel Tumale. Hello! Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat, mga lola at lolo. Ayan, at sasabayan niyo tayo sa pag-inom ng ating mainit na tsaa. Chef, alam mo, masarap yung tsaa pag may kasama to no? Na pastry. Lalong-lalo na pag bread. Yan. So ano ba yun? Scones, di ba? Yeah. Pasosyal ng contest. Scone pagkasama ng tea. Correct. Pero chef, may kaibahan pala, hindi pala basta baker lang. So, ang chef pala, iba-ibang categories yan. So, ikaw, ang category mo ay pastry chef. So, pwede mo ba kaming i-review? Paano ka nakarating dyan sa status na yan? Okay, ang gandang katanungan. Marami kasing pastry chef talaga na sinasabi nilang as a pastry chef sila. Pero ako, nanggaling talaga ako, nag-start ako sa Red Ribbon, icing egg department, hanggang nakita nila, kasi working student nga ako, hanggang nakita ako ng management, ng management na inakyat ako, pinapunta na ako sa DCT department. Ano naman yon? Decorated cake department. Okay. Doon dinidesign lahat ng mga cakes, mga wedding, birthdays, dibu, lahat po doon. Doon din ginagawa yung cakes. So, nung makita nila ako, yung very aggressive ako, talagang tutok ako doon sa ginagawa ko, isa ako sa napili na ipanadala sa Belgium para mag-aral din ng pagdidesign ng cake. Kasi iba talaga ang Belgium pagdating sa pagdidesign. Ang galing naman. Akala ko magaling lang ang Belgium sa chocolate. Yung pala, pati pala sa cake, number 1 din pala sila. Yes, opo. So, gaano ka katagal doon? Actually, 1 buwan lang naman. Naku, nilalang mo yung 1 buwan, pero hindi lahat ng tao may opportunity na mapadala doon para makapag-training. Opo, blessed ako ng Panginoon dahil pinadala nila ako para mag-train. Mag-train po doon ng mga cakes, ng mga design ng mga cakes, paano yung pag-icing, kasi may standard ang Belgium, napakaigpit talaga nila. So, nung pagbalik ko ng Pilipinas, hindi ko alam na in-scout na pala ako ng isang nakasama ko sa Belgium na may-ari ng isang pastry shop sa Kuwait. So, after that, pagbalik ko, sinulatan ako na kung pwede ako magtrabaho sa Kuwait. Wow, so nag-Kuwait ka naman from Belgium. So sa Kuwait naman, ano naman ang naging buhay mo doon? Yun, iniwan ko yung pamilya ko muna rito kasi at that time may asawa na ako. May isang anak, bata pa, siguro mga 1-year-old pa lang. Iniwan ko kasi gusto ko talagang mabigyan ng magandang kinabukasan ng aking pamilya. So nagtrabaho ko sa Kuwait for 2 years. 2 years talaga. So, parang OFW ang kategory mo. Bagamat OFW ka, pero dun ka sa cake business na tinatawag. At PT4. Hindi pa rin masasabi akong pastry chef ng time na yun kasi assistant pa lang ako noon. So hindi pala yan basta-basta makukuha yung pangalan na pastry chef? Ay, hindi po. Hindi po talaga. Hindi po nag-aral ka sa school o sa magagandang school, pastry chef ka na. Ay, hindi po. Kailangan mo munang daanan lahat na pwede mong daanan na matatawag ang as a pastry chef. Like, marunong kang gumawa ng PT4, marunong kang gumawa ng mga bread, cakes and pastries, dapat pagdaanan pati pagdidesign. Pagdadaanan mo yon. So hindi pala pwedeng ito lang expertise ko, ito alam ko Tapos pastry chef na. Ay, hindi pwede. So lahat pala yan dapat, expertise mo lahat yan. Expertise mo lahat yun. Kasi hahawa ka ng tao. So yung pinagdaanan ko yan, hanggang pagbalik ko, after 2 years sa Kuwait, bumalik ako, Goldilocks naman. Talagang nakompleto mo lahat ng mga icing on the cake. Doon naman sa Goldilocks, yung pag-lettering, yung pag-design, yung paano ipapattern yung, pag umorder ka, doon namin nilalagyan ng decorator ng lettering. Yun doon naman yung expertise ko. Napakahigpit ng Goldilocks. Kasi pag hindi ka nila na-train ng 1 month, pag-lettering, tatanggalin ka nila. Napakahigpit. So, kailangan matutunan mo agad yun. Kaya kailangan, focus ka talaga doon sa trabaho niya. At the same time, nagampanan ko naman, na-regular naman ako. So, ang nakakatuwa sa'yo, parang gustong-gusto mo kasi yung ginagawa mo. Kaya parang willing kang pagdaanan kahit na napakahirap lahat nung pinapagawa sa'yo. Correct po. Tapos, after nun, pastry chef ka na? Hindi pa rin. Hindi pa rin? Ang haba talaga, Ang haba talaga. Kasi after that, hindi pa rin ako naging matatawag na pastry chef. Ang sabi lang sa akin ng isang kaibigan ko na
paano ka magiging pastry chef kung di ka mag-aaral talaga sa school? Yan. Kailangan formal schooling Formal na to. schooling na. Yun, doon ako nag-aral sa CCA, Central Culinary Arts, for 3 months. Oh, so talagang may enrollan na talaga to. Ayan, Estudyante ka na talaga. Balik sa, kahit professional ka na, pero balik ka sa learning process. Correct. Yun, doon ko natutunan yung talagang tamang process ng paggawa ng bread, cakes, and pastries. Pero kasi ang maganda sa'yo, hands-on ka na talaga no? Opo. So masasabi natin tulad din sa buhay natin, lolos and lolas, ang dami din nating natutunan sa buhay natin na hindi naman sa school lang natin natutunan. Correct. Kung hindi, ibinabad na rin tayo talaga sa school of life na matatawag. Pero dahil nandun ang kalooban mo, we are willing to learn and relearn and unlearn and relearn again. So paulit-ulit, parang isang cycle. Correct. Tapos after that, Ayun na, after that, umawak na ako ng komisari. Ang komisaring pinahinawakan ko na, yung kay Jerry's Grill Restaurant, nabanggit ko na, Okay. si Jerry's, yung kanyang komisari, yung Maples Bake Shop, yun na, doon na ako na considered as pwede na ako maging pastry chef kasi umahawak na ako ng komisari. ayun. Ngayon, para maging legal, nag-test ako sa TESDA para sa NC2. Naku, talaga may exam-exam pa yan. Kailangan ka maging legal na pastry chef. Hindi pwedeng nag-aral ka lang sa ibang bansa, pastry chef ka na. Oo nga. Hindi naman pwedeng ganyan. Kailangan mo talaga maging legal, talagang mahawak ka ng komisari, ikaw na yung may pattern ka na. Kunyari, example, like sa Baler, ako po yung nag-develop sa kanila ng mga cakes and pastries. So, may pattern na talaga na nakagawa ka na Oh. ng pangalan mo doon sa Baler. Kasi pag sinabing pastry chef ka, gumawa ka ng isang bake shop. Ikaw yung nag-develop. Okay. Yan ang Ganun pala. tamang terminology na pastry chef ka na. Ayun. So, kailangan pala natin palakpakan nitong si Pastry Chef Rodel. Let us praise the Lord. So, ang haba ng buhay mo, no? Na talagang napakasikap, na hindi lang basta marunong ka mag-bake, okay na. Talaga, ang dami mong pinagdaanan, nag-aral ka pa uli, nag-exam ka pa, nag-hands-on ka pa talaga. Pero gusto ko itong alamin, Pastry Chef, dahil kaya mo lahat design Pero ano yung pinakauna mo na na-bake sa buhay mo? Yung ikaw lang talaga. Ako lang po, ang una kong yung cakes talaga Yung sumikat na to at naibigay ko na rin to yung itong recipe doon sa mga naturuan ko na at na-develop ko ng mga bake shop. Ito po yung dulce de leche. Wow, dulce de leche. Opo, Diba? Sarap pa, pero parang nilalanggam na ako. Kasi leche na, dulce pa. So medyo may katamisan ito. So talaga yan na perfect mo yan. Opo, On your own yan. Correct. Opo, kasi yun po yung talagang gusto kong ilabas. May own version of dulce de leche. Para naman ma-recognize nila, ay si chef ang gumawa nitong dulce So de yung leche. ganyan ba, may mga copyright din ba yan? May patent ba yan? Yung iba, pinapatent nila para sa kanila lang. Oo. Kasi bawal nga naman gayahin. Sa akin kasi wala, open ako Kailangan kong i-share naman. Kasi after the end of my life, hindi ko naman madadala sa langit yun. Oh, nakaka-touch naman si Chef. So, hindi lang pang sarili talaga. So, you're willing to share and share talaga. Pero dapat yan natitikman namin. Opo. So, hindi lang basta sinishare. Kailangan nalalasap talaga. Hindi, joke lang. Biro lang. Next Kasi- time po, magdadala tayo niya. So, imbitahin kita isa pang Monday. Sige. Joke lang po masarap kausap kasi si Chef Rodel talaga. So, yan yung una na nabuo mo at talagang masarap yan, sigurado, dahil i-share mo na Ang pangalawa kong tanong ay, ano naman yung pumalpak mo na recipe? Na sabi mo, sayang, di ko talaga mabuo. Meron bang ganon? O lahat successful sa'yo? Walang successful sa recipe talaga. Talagang pagdadaanan mo, yung fail minsan, hanggang makuha mo yung tamang exact recipe para sa gusto mong ma-achieve. Process pa rin talaga ang bibigay sa'yo para mabuo mo yung recipe. It's a process, also yung ingredients. So, yung pagka meron kang tinetest, no, na lulutuin, kailan mo madideclare na, okay, perfect na siya, pasado na siya? Kailan siya pumapasa sa'yo? Mangiimbita ako ng mga kaibigan at doon ko ipapatest. Ngayon, sa Salima,
Pag pumasa yun sa 5, pag naka-okay yung 3, yun, masasabing pumasa ako. Tapos uulitin mo na naman Uulitin yun. na naman ulit. Hanggang all 5 na yung magsasabing perfect na talaga to. Yes. So, ibig sabihin, yung sinasabi mong process, paulit-ulit pala ang Ulit-ulit. process. Opo. Isang mahabang proseso, hindi pala yung naisip mo lang, nilista mo, niluto mo, kinain mo, tapos na. Hindi pala ganun ang buhay ng isang pastry chef. Hindi po. Kailangan mo talagang ipatikim sa mga kaibigan mo para sila yung mag-judge. O sila kasi sasabi sa'yo na, uy, kulang. Uy, meron ka dapat idagdag. Ano? O bawasan mo yung ganito. Para ma-perfect talaga yung recipe. So chef kasi, ang image namin ng isang pangkaraniwan tao sa isang chef, yung social, yung parang dignified na trabaho. Pero ngayon, pag pinapakinggan kita, ang dami-dami mong mahabang pasensya na kailangan. Kailangan mapagkumbaba ka. Correct. Kasi hindi mo makukuha yung tamang timpla, hindi mo makukuha yung tamang sukat, yung mismong taste niya, hindi mo maa-achieve kung hindi ka magpapakumbaba, kung dadaanin mo sa init ng ulo at paspasan, di ba? Kasi sabi mo, yun yung proseso, no, na iyong sinasabi. Correct. Ang patient talagang nakaakibat na yan sa mga katulad namin, mga kusinero. Yan na yan. Pero wala pa rin tatalo sa patient ng asawa mo. Sa asawa. Wow! Kasi Shout out sa iyong misis. Shout out sa akin, misis na si Lorna Tumale. Lorna, yan. So, masarap bang kumain si Sister Lorna? Talagang siya, pag binibigyan ko siya ng pagkain, lalo na pag ako nagluluto, papatigin ko sa kanya, sasabihin niya, hindi masarap to. Kasi masama loob mo sa akin. Oh! Ganun siya So, yun pala ang testing yung dalawa. Pag masama loob nito, hindi masarap. Correct. Ibig sabihin, ibang ingredients ang ginamit ko o talagang nasobrahan ko. Siya ba hindi mahilig magluto? Hindi masyado, pero nakakapagluto naman. Expertise niya ng asawa ko is yung paksiw. Wow! Yan. Expertise niya yan. Kahit anong klase ng paksiw. Oo, kahit anong klase. So, Basta, may asim talaga yung paksiw na yan. correct. Ako kasi dessert, pag sinabi lang pastry chef, sweet ka. Oh, so talagang yan ang dapat na-interview ko rin si Sister Lorna para malaman ko kung totoong sweet nga talaga tun si chef, no? Kasi lahat na niluluto niya ay matatamis talaga. Correct, So paano mo a-address yung pangangailangan ng lolos and lolas natin? Kasi pag tumatanda na, paano naman nila ma-enjoy ang mga niluluto ng isang pastry chef na katulad mo? Sila po, yung mga lola, tsaka lolas po natin dito, pag talagang gusto mo talagang itong produkto, itong ginagawa mong recipe, patikim mo sa mga kasamahan o sa mga kapwa mo lolas, no? Kapag sinabi nilang, ay, masarap to, yun is time. Time na pwede mo na pala siyang i-sales o ibenta. Pero dapat si lolo at si lola hindi mayat-maya kumakain. So, paano ba yung mga serving yan? Ano ba yung mga ginagawa mo? Maliliit ba sila? Kasi di ba iba-iba yung presentation, meron yung mga aliliit. Kaya kailangan magdalawa ka talaga, 3. Karamihan kasi yung ginagawa namin na cakes is 8 round. Meron mga small like gato, yung mga slice na gano'n. Para mga bite size. Bite size, pwede naman. Meron din naman. Pero pag bake shop, malalaki talaga, no? Pero kung gusto mo naman kunyari, example, mga hotel, restaurant, yan, mga bite size yan. Yung mga tart, petit four, yung mga gato, yun. Yun yung mga nakalatag dyan. Pag coffee shop naman o bake shop, yan yung may mga whole. Ayun pala yun. Kaya naman, masarap din yan sa mainit na kape. So, paano ang mga lolos and lolas natin pag naging kaibigan kanila, tataas ang mga blood sugar niyan. Tataas ang mga high blood nila. Meron naman tayong sugar na replace. Pwedeng pababain yung sugar or sugar-free. Meron naman po tayong ginagamit. So kaya mo yun. Kaya naman so, po yun. So, kunyari sinabi ng clientele mo, hoy, mga matatanda yung kakain, sa substitute mo yun. Ano po yung sugar, may replace po natin for sugar-free. Pwede po yun. Pero sa totoong buhay, masarap kasi talaga pagka hindi sugar-free eh. Meron talagang kaibahan, May kaibahan ba sa lasa? Sa lasa, talagang iba yung natural sugar sa sugar na i-replace natin. Magkaiba talaga. Siyempre yung tamis.
Pero pagka may edad ka na, siyempre, ingat ka na rin sa kalusugan mo. Pwede ka naman kumain ng sugar-free. Nga lang, hindi ganun ka. Siyempre, may pagkakaiba talaga ang taste. Ayan. So, meron ka pa bang pinapangarap as a pastry chef? Ano pa ba ang mga looking forward ka? Ang second ko na pagdating ko ng magiging lola na rin po ako for almost ilang years na lang, yun po, magtatayo din ako ng sarili kong coffee shop. Wow! Kaya po dun sa mga lolas, mga lola, kailangan nyo po ng tulong, hindi lang po ako para tulungan ko kayo. Wow! So talaga ikaw mismo, magtatayo ka na ng sarili mo Yan. para at your own pace talaga. Dream ko po talaga yan. So ngayon pa lang na-figure out mo na coffee shop yan. Coffee shop yan. So pagka coffee shop, ano bang, may iba-ibang category rin yan? So dessert shop, coffee shop, ano pa ba? Ang coffee shop is, ang gusto ko sana, yung one-stop shop na lang. Andiyan dyan yung pasta, cakes, bread. Okay. Yan, pwede mo na, coffee, of course, yung coolers. Andiyan na, pagpasok nila, ito yung gusto ko. Meron ako. So under din ba ng pastry chef yan, yung mga kape-kape? Kasi di ba may mga different timpla-timpla din yan. Under din ba yan ng pastry chef o another category yan? Dapat is, yung talagang pastry chef ka, pag-aralan mo talaga dapat yon. Kasi kailangan mo din matutunan yon if in case na wag wala kang kape na ibibenta. Hindi naman namin kasi 40 yan, actually, yung kape. Pero kung talagang gusto mo matutunan, parte na rin yan ng pastry chef, yung kape. Pero kasi ibang 40 yan ng chef, ang kape. Oh, so iba rin pala yan. May iba ibang yan. expertise din yan. Iba yan, okay. Pero kasi syempre kami, ano ba malay namin? Basta pag uminom kami ng kape, naghahanap kami ng makakain namin. O, O dessert. pagka naman meron naman kami kinakain dessert, mag-order din kami automatic ng kape. Kasi masarap to sa kape. Parang di ba match na match talaga yan eh. Opo. Opo, talagang match na yan. Pati yung bread, yung sandwiches, meron yan. So, Chef Rodel, encourage mo na yung lolos and lolas natin na pwede rin sila mag-invest sa mga bake shop, sa mga bakery. Yung mga lolas natin po dyan, pag kailangan nyo po ng tulong sa mga recipe or product development, nandito po ako para tulungan ko kayo. Yan. Tawagan nyo lang po si ma'am. Para So, po. Chef Rodel, baka naman milyon-milyon ang kailangan nila para makapagtayo ng ganyan. Hindi po milyon pag nag-start ka ng business, hindi naman po milyon agad yan. Ang kailangan lang, sa bahay ka muna mag-start, doon pa lang gawin yung gusto mong mga target mo na ibebenta, na mga produkto ay rather. Yun, para ipatikim mo muna sa iyong mga constituent. Kung alam mong okay na yon, yun na, ililista mo na, ito yung bebenta ko. Pero hindi ganun kalaki pa yung budget niyan. Mga nasa almost 50,000 lang pa lang. So, mga minimum yan. Minimum lang yan. So, Minimum. Chef, sabi natin, ang ating serie ngayon ay Recipe for the Soul. Yan ang serie na binubuo natin at nabanggit natin nung nakaraang Lunes na yung mga pagkain walang kaluluwa. Pero yung cook, yung chef, siya ang naglalagay ng kaluluwa sa kanyang ipinakakain sa kanyang kapwa. So ngayon naman, merong isang pare na meron siyang acronym. Ang acronym niya ay Baker. B-A-K-E-R. So Baker talaga. Kasi ang acronym niya, ito ay si Father Michael Gately. At ayon sa kanya, pwedeng gamitin itong acronym na ito na panlinis o pang-examination of conscience. Ang sabi niya, yung letter B daw, blessings. Correct. So, tulad ng sinasabi mo, lahat ito ay biyaya na nanggaling sa Diyos. So, masasabi mo ba na talent, itong ginawa mo, itong natuklasan mo, alam ko career ito kasi profession mo na talaga. Pero can you honestly say that it's a gift coming from God? Iyan po yung talagay. Pag binigyan ka ng Diyos, ng gift, yun yung para sa'yo, para sa'yo. Bigay po talaga ng Diyos. Gift sa akin to. Para magamit ko to, pambuhay ng aking pamilya. Yan. Pero naniniwala ako sa yung gift yan. Kasi marami sa amin ang gift kumain. Hindi ang magluto. Di ba? Kahit sabay-sabayin mo, pare-pareho tayo ng kitchen, pare-pareho ng ingredients. Pero pagka tinimpla na yan, iba talaga yung may gift sa pagtitimpla, sa pagbe-bake. Yun po talaga yung totoo. Kasi hindi mo talaga mapapasarap ang isang pagkain dahil ito naman po ay napatunayan na sa mga baker o sa mga may-ari din ng mga bake shop. Pag talagang nasa puso mo,
deep talaga ng Panginoon Diyos, talaga mapapasarap mo yung pagkain. Amen. Tapos buuin natin, B, blessings. A, ask the Holy Spirit to recognize our sinfulness. So sa isa bang pastry chef, aminado ka pag minsan ay nagkamali, nadagdagan ko yung baking soda. So, aminado ka ba doon? Aminado po ako doon. So, meron bang pangit na mangyayari pag napasobra o nabawasan yung ingredient accidentally? Opo, pag nasobrahan kasi ng baking soda, yan, pumapait yung cakes na niluto mo. Kailangan talaga exact, kasi ang baking is a science talaga. Exact ingredients and also science behind in baking. Kailangan talaga exact recipe. So, lolos and lolas, baking is a science. It's not just an art. Kasi dating ang arte, nagbe-baking siya, nagbe-bake siya ng cake, hindi pala art lang yon, science pala yan. Science talaga. Kasi may exact measurements, tapos pag nag-mix up na yan yung composition, magkakaroon ng mga reaction di ba? Okay, yung letter K naman, kill the sins that killed Jesus. In other words, kill the weaknesses. So, ano yung mga weaknesses natin? So, ikaw, chef, ano kinaiinit ng ulo mo as a weakness? Pag nasa ano man tawag, kusina rin ba tawag? Yes po, kusina pa rin naman. Ayan. So, ano nakapagpapainit ng ulo na isang pastry chef? Number one, nagpapainit is walang ingredients. Wala ka ibibake Okay. Yan ang so, kailangan available. Available talaga. Ready. Nandiyan dyan sa kusina para pag nagluto ka, talagang mahanda mo yung sarili mo para... So, sa totoong buhay, hindi trabaho ng pastry chef yun, yung kumpletuhin yung ingredients. May assistant talaga kayo na maghahanda, maglalatag na, naka-measure na lahat. Ganun ba? Trabaho pa rin. Actually, pagka ganun, ikaw pa rin dapat muna. Okay. Bago mo ibigay sa assistant mo. Pag kailangan mo na ng assistant. Pero kung konti lang naman, dapat ikaw pa rin. Ikaw pa rin. Kasi ikaw talaga yung magtitimple, no? Bandang huli, tansya mo pa rin yan na matatawag. Okay. Yung letter E naman, embrace us by the divine mercy. So ito naman yung debosyon. So ikaw naman, ano naman ang iyong pinagdedebosyonan sa inyong parokya. So hindi ka lang basta pastry chef, ano naman ang paglilingkod mo sa parish level naman? Sa parish naman namin, sa MMC, naglilingkod ko as a lay minister naman. Ayun, wow, dapat palakpakan din natin si chef niyan. Let us praise the Lord. So, imagine ninyo, ang kinabubuhay niya ay tinapay, di ba? Bread. Pero sa parokya, the bread of life, who is Jesus Himself. So, hindi nalalayo ang iyong linya talaga. So, gaano katagal ka na ba lay minister sa inyong parokya? Sa aming parokya, 6 years na po ako nagsiserve. Wow, 6 na taon. Actually, doon tayo nagkakilala no? Sa iyong pagiging, hindi sa pagiging chef. Nakilala natin siya dahil kasama natin siya sa pagmimisyon sa loob ng simbahan. Kaya, tumigil ka ba na mag-lay minister nitong pandemya o tuloy-tuloy ang pagtulong mo sa parokya? Nung pandemya, yung aming presidente ng lay minister is patuloy kami nagdarasal. Nagdadasal kami kasi nung araw is virtual lang, doon kami nagdadasal kami. At doon sa mga nangangailangan, katulad ng mga iba, kasi hindi makapasok nga sa amin. Ang ginagawa ko, nagbe-bake ako, tinutulong ko yung mga tinapay, binibigay ko dun sa mga frontliner. Sila yung, kasi 24 hours sila nagbabantay, tinutulungan natin yan. Galing naman. Para meron silang tinapay na makakain sa umaga at merienda naman sa hapon. So imaginein mo sa panahon na yon na tagtuyot ang lahat kasi sarado, walang negosyo. Paano ka magbubukas? Lockdown nga. Pero ikaw naisip mo pa rin, magpapatuloy ka pa rin mag-bake, hindi na para tinda, kundi para naman itustus mo sa mga frontliners natin. Opo. Kaya naman pala pinagpapala ka. Maraming salamat. At yung pinakahuli, para buo na yung ating baker, ang RI resolution. So ikaw, ano ba ang iyong resolution? Ano ba yung commitment mo sa Diyos? Ngayon na pinagbigyan ka ng Diyos na magkaroon ng sariling pamilya, meron ka ngayong ikinabubuhay na propesyon as pastry chef, at tumutulong ka rin naman sa kapwa mo, ano pa ba yung maiko-commit mo sa Diyos? Ang iko-commit ko to until the rest of my life
is mag-serve sa kanya habang ako'y nabubuhay. Wow, talaga may forever. Forever talaga. Ayan, so sa ating pastry chef, may forever. Bagamat ang mga tinapay ay may expiration. Siguro doon ako magtatapos sa expiration. Yung mga binibake po, di ba, may mga bake shop, di ba, kay mamahalin yan, kay hindi. May expiration talaga ang tinapay, ang mga cake, ang mga dessert. Correct po. Meron po talaga yan. Dapat expiration. Na-expired din naman po talaga yan. So, hindi pwedeng bumili kami, tapos next week ko na lang kakainin, nasa ref naman. Pwede ba yun? Tinitingnan, sa mga consumer, no, sa mga lolas, tingnan po natin yung expiry date kung kailan po maglalas. Ngayon, nabili niyo po to ng one day na lang, mag-expired na, kakainin niyo, kailangan niyo na i-consume yon talaga. O kung tinabi niyo sa ref yun, ngayon, example, 3 days pa lang, 4 days nilagyan niyo sa ref, okay pa yon, safe pa yon. As long as hindi niya tatamaan yung expiry date, pag tinamaan yung expiry date, dapat talaga i-consume mo na yon bago mag-expire. Chef, may mga lolos and lolas tayo, syempre mga matitipid yan eh. Yung bang pagka magsasara na, yung bake shop, di ba bumababa, parang 50% off. Di ba? Tapos bibenta na nila, murang-mura. Tapos sila lolos and lolas, i-hoard yun. Dami nilang bibilin. Correct. O paano, safe ba yun? Yung 50%, ibig sabihin, safe yon. Kasi ano pa yan. Kaya po binibenta yan, dahil freshly bake yun, ayaw nila ibenta kinabukasan. Ganon yung mga bake shop na gusto nila i-retain yung kanilang freshly bake. Yun ang tinatawag. So, safe po yun. So, ang labanan pala talaga dito sa pastry ay yung freshness. Yes. So, hindi lang basta sarap, kundi mapanatili yung freshness. Kaya wala pala kayong tigil. Magbe-bake talaga kayo na magbe-bake. So, hindi pala pwedeng maramihan ng baking, kundi talagang as needed para laging fresh ang ilalabas ninyo sa inyong oven. Correct. So, maraming salamat, Chef Rodel, at sana ay na-enjoy mo ang ating oras na ito together with our lolos and lolas. Hindi parting words ang hihingin ko kung hindi isang panalangin para tayo ay magkasama-sama sa tamis ng kalangitan. Okay. Let's pray The name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Prayer for all future full of hope. Heavenly Father, we turn to you with grateful hearts for what we have and with great anticipation for what is yet to be. Bless us with sense of unity, spirit, cooperation, and generous heart. Amen. Amen. In the Father, Son, Holy Spirit. Amen. Let us praise the Lord. So maraming salamat at sana na-enjoy ho ninyo itong binubuo nating serye on the recipe for the soul. So tandaan ho natin, ang lahat ng ito ay biyaya na nagmumula sa Diyos, hindi para sarilinin, kundi para ialay sa ating kapwa. Maraming salamat. Maraming salamat. Bye-bye. Bye-bye po. Bye-bye.